Martin Romualdez ay nakatulong daw kay Pangulong Bongbong Marcos para hindi raw ma-impeach. Oh, yun ang sabi. Oh, sabi ko naman, ano ba ipapile na impeachment kay PBB? Anong kaso? Kasi pag nag-file ka ng impeachment, kailangan mayroon kaya hatag ng mga documents. Parang yung kay BP Sara, di ba, nung hinainan siya ng impeachment, may mga documents, ang dami. Anong issue? Nung nakaraan nga, sabi ng mga ibang vlogger, pag daw naalala niyo to, Press 3, di ba pinakalat nila ito? Pag si dating Speaker Martin Romualdez daw, nag-resign, hindi na raw speaker, yari na raw si Pangulong Bongbong. Na-impeach na raw. O, asa na? Asa na yung may impeach? Naalala nyo, Press 3? Naalala nyo, may impeach na raw si Pangulong Bongbong? O, nasa na may impeach si PBBM? Kasi nga, kapag may nag-file ng impeachment, hindi po pwedeng gawa-gawa. Bakit? Magpapasa ka ng documents. Nakikita niyo yung mga papel-papel na ipapasa? Ano isusulat mo doon? Hindi mo pwedeng imbentuhin ang impeachment. Pwede pa siguro mga kaso-kaso, kakasuhan mo sa prosecutor, pwede pa siguro. Pero ito hindi, malabo. Diba? Kaya nga ang ginagawa nila kay Pangulong Bongbong, puro pulburon video. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Doon siya lagi ini-issue. Kasi nga, walang mai-issue kay Pangulong Bongbong Marcos about sa Grap or Flander issue. Wala eh. Kaya doon nga nila binibitbit si Pangulong Bongbong sa issue ng pinagbabawal na gamot. Kasi pagdating sa issue ng nakawan, pagdating sa issue ng Flander Grap, walang maikabit. Walang maikabit. Kahit naman sino pwedeng sabihin, si Pangulong Bongbong, sabit sa maanumalyang flood control. Pwede naman yun eh. Laway lang puhunan doon. Ang problema, pag nagpasa ka na ng documents, paano yun? Paano mo patututuhanan yun? Madali sabihin sa mga interview yun eh. Sabi si PBBM, paano yung mga ebidensya? Kaya yung mga vlogger na nagsasabi na si dating Speaker Martin Romualdez, pagka nawala na, may impeach na si PBBM. Ilang buwan na, wala pa. Wala pa, di ba? So, kasi mga kababayan, hindi natin pwedeng panghawakan yung istorya ng si Martin Romualdez nakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos para hindi ma-impeach. Habang si Martin Romualdez naman ay lumulunok ng pera. Hindi naman pwede yun. Ha? Hindi naman po pwede yung ang kanang kamay mo gumagawa ng kabutihan para kay Pangulong Bongbong, tapos yung kaliwang kamay mo naman, nagnanakaw ka ng pera ng taong bayan. Hindi naman pwede yun. Ha? Nanaisip niyo ba yung gano'n? Ha? Mas maganda, pinagtatanggol mo si Pangulong Bongbong Marcos sa kabilang kamay mo. Sa kabilang kamay mo naman, hindi ka nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Mas okay yun. Diba? Hindi pwede yung pagtatanggol mo si PBBM, sa kabilang kamay mo naman, lumulunok ka ng pera na para kang buhayang Diba? Masisira rin si Pangulong Bongbong Marcos doon. Diba? Hanggang ngayon nga, mga kababayan, na pinagtataka ko kay dating Speaker Martin Romualdez, nag-resign sa kanyang pwesto. Wala man lang ginawang privilege speech sa House na, umuwi ka na, Saldico. Wala. May hindi man lang inilabas yung travel authority ni Saldico para malaman ng taong bayan na kailan siya nag-start umalis at dapat kailan siya bumalik. Di ba? Press 4. Si Saldico nadamay at nadamay. Meron bang ginawang privilege speech si dating Speaker Martin Romualdez? Laban kay Saldico na umuwi ka na. Ganito, ganyan. Wala. May pati yung travel authority, di man lang inilabas.
Anong meron? Bakit gano'n? Ha? Anong meron? Bakit hindi? Oo. Kaya ako naniniwala ako dun sa speech ni, kung hindi man AI yun, itong ginawang video, pahayag ni Saldico. 50-50 yun eh. 15 totoo, 15 hindi. Ano yung 15 totoo, 15 hindi, Chris Ulo? 50% totoo yung kay Martin. 50% na hindi totoo, siyempre, kay PBBM. Ayos ba yun? Press 5. Press 5 kayo, ha? Para saan pa yung naka-subscribe sa akin, hindi kayo mag-press 5. Di ba? Tsaka, grabe naman, itsura pa lang ni Martin Romualdez. Itsura pa lang ni Martin Romualdez. Grabe. Tayo ba na maglolokohan pa? Itsura pa lang ni Martin Romualdez. Itsura pa lang ni Martin Romualdez. Wala nang kabahid-bahid na korupsyon, ano? No? Itsura pa lang eh. No? Itsura pa lang eh. Oh, halatang parang buhayang nabubuhay sa tubig alat. Oh my goodness. Ang sarap. Ano? Sarap pala. Ang sarap pala ng, alam mo yun, ang sarap pala ng vlogger na yung tipong nung nakaraan hindi mo pa siya mabanat-banatan pero may binanatan mo na. Putik na yan. Sabi, ito ang magandang mindset nating mga loyalista. Kasi yung ibang mga nagsasabi, kasi aminin kasi na, ito tandaan nyo, ito tandaan nyo mga kababayan. Hindi tayo ang ito aaminin ko, si Martin Romualdez, siyempre, press 5. Inaamin ko, grabe ang ginawang pagtatanggol dyan. Kay Martin Romualdez, grabe ang ginawang pagtatanggol dyan. Pati dun sa kanyang mga programa. Diba? Grabe ang ginawa akong pagtatanggol dyan. Kay Martin Romualdez. Nalala nyo? Press 5. Pero, pagka ICI na ang nagsasabi na dawit siya, handa kong ialis ang suporta sa kanya. Bakit? Sino ba ang bumuo ng ICI? Di ba si Pangulong Bongbong Marcos? So dapat, kung ano ang lalabas na investigasyon sa ICI, maniniwala tayo, susuportahan natin. Bakit? Si Pangulong Bongbong ang nagtatag niyan eh. Si Pangulong Bongbong ang bumuo ng ICI eh. Galamay niya yan eh. Kapag kinontra mo yan, hindi ka naniwala sa kanya, sa ICI, lumalabas, anti-Marcos ka na.